Ito si Edgy Boy, 15 years old, mag-uusap kami ngayon. No? Alamin ko sa kanya kung ano ang gustong-gusto niyang makamtan. So, sinabi na niya sa akin na may pangarap din siya na magkaroon ng magandang kinabukasan, masaganang pamumuhay, at lahat na ng maaring magpapaligaya sa kanya sa habang siya ay nabubuhay. Sabihin, mga bagay dito sa sanlibutan. Ngayon, tatanungin ko na siya. Tanungin naman kita, Edgy. Ang mga bagay na gusto mo ngayon, so dito ka magpo-focus. Pero ang lahat ng mga gusto mo, Edgy, magtatagal lamang yan ng, siguro kung mabuhay ka ng 100 years, so tatagal lamang yan ng 100 taon. Pagkatapos, mawawala na lahat yan. Ngayon, tanungin kita. Alin ang mas gusto mo, Edgy? Yung mga bagay na lilipas pagkatapos ng ilang taon, mawawala sa'yo? O yung mga bagay na maaari mong taglayin hanggang sa walang hanggan, Edgy? Ano kaya sa palagay mo? Pwede mo rin sabihin kaya na o maaari mo kayang sabihin din na gusto mo yung mga bagay na walang hanggan, Edgy? Alam mo ganito, Edgy, ano? Mas maganda ang mga bagay na hindi nalilipas tulad ng sa ngayon. Lilipas ang iyong buhay. Siguro kahit umabot ka ng 100 years old, pagkatapos nun mamamatay ka na. Wala na. Kung hindi mo matutunan ang mga bagay ngayon na para sa walang hanggan, paglipas mo, mawawala na lahat, Edgy, kahit na magkaroon ka ng limpak-limpak na kayamanan dito sa lupa, pilit na iiwanan mo sila. Pero ngayon, ganito, Edgy. Kahit hindi ka magkaroon ng mga bagay sa sanlibutan, hindi ka magkaroon ng kayamanan, mga magagarang bahay, sasakyan, lupain, at maraming pera. Kahit na mabuhay tayo na medyo mahirap lamang tayo, kung tayo ay magkaroon ng pagkakataon na tumanggap ng biyaya ng ating Panginoong Diyos na buhay na walang hanggan, higit itong mahalaga, Edgy. Dahil pag magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, manirahan ka sa langit na bayan. At anuman ang mga bagay na nasa langit na bayan, magiging sa iyo, sapagkat ang sino mang taong maliligtas ay magiging anak siya ng Diyos. At ang anak ng Diyos, sa kanya niya pamamana ang lahat ng kayamanan niya sa langit. Kaya dito, Edgy, sasabihin ko sa iyo na maganda na makapunta ka din sa kuya mo tuwing Sabado. Matulungan mo siya, maring matulungan ka din niya. Pero dito, Edgy, huwag mong papayagan na mayroong isang tao na magkakait sa'yo o ilalayo ka niya sa Panginoon sa araw ng Sabat. Kasi ang Sabado, Edgy, ito yung tanda ng Panginoon na ibinigay niya sa'yo. Kung tanggalin mo o kung alisin mo ang tanda ng Diyos sa'yo, mawawalan na siya ng karapatan sa'yo. Kasi ang Sabado ang siyang ibinigay ng Panginoong Diyos sa kaniyang bayan. Tanda ng pag-aari niya. Wari, tinanggap natin, tulad natin, tinanggap natin ang Sabado. Ito ang tanda ng Panginoong Diyos sa atin. Tanda ito na iniligtas niya tayo. Tanda na pag-aari niya tayo. Tanda natin na makikipamayan sa langit na bayan. Kaya, ang may advice ko sa iyo, Edgy, kung tatawagin ka uli ni Michael, sabihin mo sa kanya, huwag namang sa umaga, kuya.
Kasi magsisimba ako sa Sabado. O, sabihin mo, Edgy, huwag mong papayagan anak na may isang tao na maglalayo sa iyo sa Panginoon sa araw ng Sabat. Naway matandaan mo ito, Edgy, upang mahalin mo ang iyong kaligtasan, anak. Dahil walang ibang makakapagligtas sa iyo, Edgy. Kahit gusto kang iligtas ng ating Panginoong Diyos, kung lalayo ka sa Kanya, hindi Kanya maililigtas. Hindi. Ang ililigtas lamang ng Panginoon, Edgy, yung sumasampalataya sa Kanya at yung sumusunod sa Kanya. No? So, naway naunawaan mo ito, Edgy, no? Dahil binatilyo ka na, may sapat ka ng gulang upang maunawaan mo ang mga bagay na nararapat mong gawin, isipin sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. At kung gagawin mo ito, Edgy, hindi lamang kayamanan na iniisip mo ang maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi ang kayamanan, Edgy, nakukuha ito sa pamamagitan ng dunong. Paano mo makukuha ang kayamanan kung wala kang dunong? Hindi ka magkakamit ng kayamanan. Ngayon, ang dunong din na kinakailangan mo sa iyong pag-aaral, manggagaling sa Panginoon. At gusto nating basahin natin uli siya yung binasa ko sa iyo kanina, no? Yung basahin mo uli, yung Juan chapter 14 verse 26 upang marinig ni kuya mo. Natapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Okay, so ito, Edgy, ang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay, walang iba kundi ang Espiritu Santo ng Diyos. No? Wala kang kaalaman kahit na ABC, hindi mo alam kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. No? Kung aalis sa iyo ang Espiritu ng Panginoong Diyos, no, mawawala yung karunungan mo. Ngayon, lumalaki ka, tumataas ang iyong pag-aaral, kinakailangan mong gabayan ka ng Espiritu Santo kasi lumalalim yung pinag-aaralan mo. Mas matataas na uri na ng aral ang kakailanganin mo. Ngayon, pag nanahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at ipapaalala niya sa iyo ang mga bagay na sinalita ng ating Panginoon. Maganda na tumulong tayo sa ating mga kapwa, lalo na sa ating mga kapatid, sa kuya mo. Pero huwag mong aalisin o kaya huwag mong kakalimutan, Edgy, na si kuya mo, matulungan ka man niya, limitado lang. May limit lang. Ngunit ang Espiritu Santo ng Diyos na mananahan sa iyo, walang limit ang kanyang maaring itulong sa iyo. Huwag ka lang aalis sa kanya upang makamtan mo ang iyong pangarap. Ibig sabihin, sa lahat ng iyong ambisyon, Edgy, sa lahat ng mga bagay na gusto mong makamtan balang araw, hindi mo yan makakamtan kung wala ang Espiritu ng Diyos na mananahan sa iyo. So, nawa, Edgy, sabihin mo, anak, ipasya mo na huwag mong babaliwalain ang Sabat ng Panginoon upang ikaw ay kanyang pagpalain, ikaw ay kanyang palaguin, parangayain, at higit sa lahat, ang kaligtasan mo ay manatiling taglay mo upang ikaw din naman ay makipamayan sa langit na bayan, magpakailan-kailanman. So, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, Edgy, sana'y naunawaan mo ito. Silang dalawang araw punta school mamaya.